Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung ano nga ba ang requirement para sa kaharian ng Diyos. So, sabi dito sa John chapter 3 verse 5, ang sabi dito, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Sa Tagalog, sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." So, sinabi na rito kung ano yung requirements sa kaharian ng Diyos. Sabi rito, malibang ang isang tao ay ipinanganak sa tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, yung requirements is yung baptism. Yung mabinyagan ka sa tubig at mabinyagan ka sa pamamagitan ng Espiritu. So, maraming mga tao or maraming mga views, maraming paniniwala kung ano nga ba talaga yung isinilang ka. Kumbaga, hindi naman may iwasan yung ganun na yung mga tao may pagkakaiba-ibang intindi and may pagkakaiba-ibang intindi kung ano nga ba yung ibig sabihin nung ipinanganak sa tubig or yung born of water. So, meron dito unang-una, sabi rito, unang paniniwala, born of water refers to amniotic fluid. So, physical. Ibig sabihin, kapag pinagbuntis ka, pinanganak ka, yung panubigan, yun, kumbaga, sinilang ka doon. So, naniniwala yung ibang tao na once na isinilang ka, pumutok yung panubigan, yun na yung ipinanganak ka sa tubig. Yun na yung born on water, physical. So, sa ikalawang view na kung ano ba yung born of water, ang sabi rito, born of water refers to water baptism. So, may mga tao na sinasabi, ito daw ay yung binyag. Na mapapanganak ka lang sa tubig o masasabi ka lang na pinanganak ka sa tubig kapag ikaw ay nabinyagan na. Kapag ikaw ay nabinyagan sa tubig, pag binuhusan ka or nilublob ka, inisprinklean ka, di ba? Maraming way. So, yun, sinasabi dito na pinanganak ka sa tubig, yung ritual ba? Yung ritual ng pagbibinyag, may mga nagsasabi na yun daw yung ibig sabihin ng born of water. Yun daw yung ibig sabihin na ipinanganak ka sa tubig. So, sa ikatlong view, sabi rito, born of water refers to spiritual cleansing. So, spiritual, no? Sinasabi rito na yung espiritu mo, pinanganak muli. Kumbaga, sa pamamagitan kumbaga, hindi yung literal na may tubig, binusak ka ng tubig, pero kumbaga pinanganak ka uli. Ito yung sinasabi na ikaw na dating patay ka sa kasalanan, patay ka hindi physically pero patay ka spiritual dahil nga makasalanan ka, marami kang ginagawang kamalian, ganun. Tapos isinilang ka ulit, nabuhay ka ulit spiritually dahil namatay si Kristo. So, nasabi ng mga tao, ito daw yung ibig sabihin ng born of water, yung spiritual cleansing, nalinis yung spirito mo. So, sa unang application, punta tayo, sabi rito, unang-una, prepare yourself for baptism. So, dapat maghanda tayo. Maghanda tayo sa pagbibinyag, maghanda tayo sa bautismo. Na hindi yung literal na maghanda, magbihis, ganun. Pero kumbaga, sinasabi rito, bago ka bautismohan, bago ka binyagan, ay dapat handa ka na. Dapat handa na yung sarili mo. Na malinis ka na handa ka nang magbago, handa mo nang iwanan yung mga pagkakamali mo, handa mo nang iwanan yung mga mali mong ginagawa. Dahil once kasi na nabinyagan ka na, ikaw ay nalinis na, ikaw ay malilinis na. So, yung dating ikaw, mawawala na. Bagong silang ka na. So, kailangan natin paghandaan. Kailangan na maging handa tayo sa pagbibinyag na yon. So, ngayon pa lang, dapat, yun nga, unti-unti na natin binabawasan or unti-unti na natin inaalis, tinatanggal yung mga kasalanang ginagawa natin or yung mga kasalanan sa katawan natin. So, punta tayo sa ikalawang application ng sabi rito, ask God for forgiveness and cleansing. So, yun nga, wala namang ibang makakapagpatawad sa atin kundi ang Diyos lamang. Dahil Diyos ang magbibinyag sa atin at kaharian yun ng Diyos. So, kailangan natin ang kapatawaran niya. Kailangan natin siya para luminis tayo. And kailangan natin magdasal tayo or humingi tayo sa Diyos na, Lord, patawarin mo ako. Lord, linisin mo yung espiritu, yung sarili ko
para maging karapat-dapat ako sa kaharian mo. So, magdasal tayo or hingiin natin sa Panginoon yung forgiveness, yung kapatawaran. So, sa ikatlong application, I mean, sabi dito, offer yourself for as a clean instrument of God. So, ikaw, namatay ka dati, nabuhay ka ulit, spiritually, dahil kay Kristo and para kay Kristo. Kaya i-offer mo yung buhay mo. I-offer mo yung panibagong ikaw bilang instrumento ng Panginoon. Sa paanong paraan? Ikaw yung maging daan para gumawa ng mabuti. Ikaw yung maging daan para i-share or kumalat yung salita ng Diyos sa iba. Ganon. So, maging instrumento tayo ng Diyos. Maging instrumento tayo para sa Panginoon. So, yun lamang po. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.